nangyayari dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Sabi po ng statement. Sabi po ng Partido Demokratiko Pilipino or PDP, Partido Demokratiko Pilipino PDP stand in full support of our chairman, former President Rodrigo Duterte, Duterte's condemnation of the recent use of disproportionate and needless force by police in serving the warrant of arrest of Pastor Apollo C. Quiboloy. Seeing such an abuse of authority is quite troubling, particularly in places of worship and education. Sabi ko nga sa inyo, meron lang rumonda na pulis sa UP, galit na yung mga taga-UP. Kasi para na daw silang batas militar doon. Mantakin mo dito, pumunta yung mga pulis, pati Frigidaire binuksan. Pati Frigidaire, pati refrigerator, binuksan ng mga hinayupak. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo, kakapal ng mukha nyo. Paano nyo makikita si Pastor sa rep? Ba't binubuksan nyo yung rep? Para pala kayo yung mga nagpunta kay Bantag eh. Yung mga nagpunta kay Bantag, pati daw sa mga timba, tsaka balde, tsaka mga batya, tinihaya daw lahat. Baka nandun si Bantag. This incident raises serious concerns about the current administration's approach to justice and the protection of constitutional rights. Constitutional rights, constitutionality. Sabi ni Franz Castro, constitutionality. Protection of constitutional rights. Many of us may relate to the questions raised by former President Duterte. How can this administration guarantee the protection of our fundamental rights when such flagrant abuses are taking place? Kaya nga sabi dito, for justice to be carried out impartially and honestly, we must hold our leaders and law enforcers officials accountable and oblige them to exercise restraint. Our constitutional rights must be upheld at all costs, and any acts that do so need to be taken very seriously and quickly. Let us continue to advocate for the rule of law and the protection of every individual's right of our beloved country. Sabi dito hindi na po ito usaping relihiyon. Hindi na po ito usaping may kaso ba o wala. Hindi na po iyon. Ito po ay usapin na po ng pagsunod sa batas. Meron po kayong warrant of arrest, wala po kayong search warrant, mali po na pwersahan nyong sirain yung mga pintuan ng properties na yan. Kasi po, hindi po tama yan dahil ayon po sa batas, para po kayo ay magkaroon ng kapangyarihan na mag-search sa isang property, kailangan po kayo ay nag-secure ng mga proper documents such as search warrants. Kailangan po merong media na kasama kayo, meron po kayong kasama ng mga barangay officials. Hindi po pwedeng papasok kayo ng basta-basta kasi po trespassing na yan mga hayop. Sabi ni Mario Mendez, makikinig ba ang mga lutang? Kaya nga tayo nag-iingay, baka marinig nila. Hopefully, marinig nila at hindi tayo hihinto kasi porket di sila nakikinig, di na tayo magsasalita. Kailangan lahat sabihin pa rin natin. Kailangan lahat po ay atin pa rin ipahayag dahil I'm sure nakakarating sa kanila itong mga to. Kaya mga bossing, ito pong mga nasa gobyerno pakinggan nyo po yung sinabi ng PDP, Partido Demokratiko ng Pilipino. Sinasabi po nila na ano po yan, kinukundi na po nila itong mga ginawa ng ating kapulisan na excessive o a display of power. Jiggy Bara, galit ka na naman Sira ulo talaga ang batas natin ngayon. Oo nga ito naman po ang sinabi ng ating magaling na senador na si Robin Padilla. Sabi po niya, diyan natin makikita na dapat mayroon talaga tayong paghihiwalay-hiwalay
Hiwalay natin ang relihiyon ng tao. Si Pastor Apollo ay pastor, di siya ang sinasamba ng mga tao ng kingdom. Siya ang pastor, pero ang may sinasamba na Diyos ang KOJC. Dapat nating nirerespeto at yan ay nasa konstitusyon. Kung may prueba na nandoon si pastor, siguro pwede nating sabihin bilang criminologist, may warrant, pwede nilang gawin yan. Pero andun ba si pastor? Yan ang tanong. Wala si pastor. Walang nangyaring paghuli. Natakot ang mga tao sa simbahan. Yan ang mga bagay na dapat naiiwasan. Kaya nga sana, Senator Robin Padilla, kung hindi man ikaw ang nag-handle nitong committee na to, sana po ma-influence po ninyo na yung may hawak po ng komite na pwede po magdidinig dito sa mga ganitong kaso ay mag-conduct na po sila ng Senate inquiry kasi maling-mali po ito. Even if Pastor Quiboloy has pending cases, hindi po yun ticket. Hindi po yun hindi po yun susi. At hindi po yun hindi po yan nagbibigay sa inyo ng legalities para gumawa kayo ng mga illegal na bagay. So sana po kayo po ay nanonood at sana po kayo po ay nakamasid dito sa ating channel dahil sinasabi po dito ni Robin Padilla na maling-mali po na yung pinuntahan nyo pong lugar ay banal. Yung inyo pong pinuntahan na lugar ay payapa. Yung inyo pong pinuntahan na lugar ay tahanan ng mga taga-simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Wala po silang ginagawa dyan. Walang drugs dyan. Walang paggawaan ng armas dyan. Wala silang terorista na tinatago. Walang NPA dyan. Walang mga kriminal dyan. Tingnan nyo lahat ng tao dyan. Walang mga criminal records lahat dyan. Maayos yung lugar na yan. Huwag nyong guluhin. At binalita po natin kahapon na mayroon pa pong mga batalyon ng mga pulis na pupunta dyan at meron din pong mga bagong graduate daw dyan na dyan i-deploy. Magtataka ka. Anong plano nyong gawin sa Davao maging garrison? Dyan nyo ba ilalagay yung krami?